Magandang araw sa inyo mga tagapakinig. Ako nga pala ulit ang inyong Tita Cor na magbabasa ng mga confessions na sinend sa atin via email. Marami tayong matutunghayan ng mga short confessions ngayon and sa huli ay itry natin magbigay ng advice. Pwede rin kayong magbigay ng inyong advice or suggestion basta i-comment lang siya sa ibaba. Pero bago ang lahat, nakasubscribe ka na ba? Kung hindi pa, ipindutin mo na yung subscribe button at kalampagin mo na ang notification bell para updated ka sa mga bagong upload dito sa ating channel at bilang pagsuporta na din dito. Ako nga pala si Renz, 24 years old, taga Dumaguete. Hindi ko talaga alam kung matatawa ko, maiinis o maaawa sa sarili ko sa nangyari. Kaya heto, nagdesisyon akong ikwento dito kasi baka ako na nga talaga yung mali o baka naman hindi lang ako marunong magmahal ng tama. Kakagaling ko lang noon sa isang sobrang toxic na relasyon. Yung tipong halos araw-araw may drama, may iyakan, may sumbatan. Naging cycle na lang ng away at bati hanggang sa napagod na ako. Kaya sabi ko sa sarili ko, tama na muna, magpahinga ka, Renz. Mag-focus ka muna sa sarili mo. Ayun, nag-ayos ako ng buhay. Nagtrabaho ng maayos at in-enjoy ko yung pagiging single. Pero syempre, sabi nga nila, love comes when you least expect it. Doon pumasok sa eksena si Laika, office mate ko. Nung una, hindi ko siya pinapansin. Tahimik siya pero witty at madalas nakangiti kahit pagod. Hanggang sa isang beses, nagkapalitan kami ng kwento tungkol sa mga relationship trauma namin habang lunch break. Alam mo yung usapang, bakit ang hirap magtiwala ulit? Ganon. Hindi ko na malayan, lumalim na pala yung usapan namin. At mas lalong hindi ko na malayan, lumalim na rin pala yung koneksyon. Mula noon, halos araw-araw kaming magka-chat. Pa-good morning, pa-kamusta, pa-remind kumain. Hanggang sa isang gabi, nagulat ako nang mag-send siya ng one view photo. Simpleng selfie lang pero may caption na, I like you. Parang huminto mundo. Hindi ako ready pumasok ulit sa relasyon pero aminin ko, naramdaman ko rin yung kilig. Cute siya, mabait at totoo. Kaya kahit nag-aalangan ako, hinayaan ko lang kung saan kami dadalhin ng mga bagay-bagay. Isang araw, inimbitahan niya ako sa bahay nila. Sabi niya, movie night lang daw. Pagdating ko, chill lang kami, nagkakape, nagkukwentuhan. Pero nang lumabas siya mula sa kwarto, naka-short shorts at sando lang, biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung ako lang ba yung nag-iisip ng kung ano pero ramdam kong may tensyon. Nagpigil ako nung una, pero sa dulo, pareho kaming bumigay. Naghalikan kami. Hindi ko maipaliwanag. Parang sabay na halo ng guilt at saya. Pag-uwi ko, maguro ang usip ko. Hindi ko alam kung anong label namin o kung may label ba talaga. At doon ako nagkamali. Sa halip na kay Laika ako mag-open, sa best friend niya pa ako humingi ng advice. Ang ending, nahuli. Nagalit siya. Hindi niya ako kinausap ng ilang araw. Pero kalaunan, napatawad din niya ako. Akala ko okay na kami. Pero ako naman, sa sobrang gulo ng isip ko, nasabi ko sa kanya na baka friends with benefits na lang kami. Oo, ako na. Ako na yung gago sa kwento. Pero nagulat ako, pumayag siya. Aaminin ko, hindi ko inasahan yon. Akala ko aayaw siya pero parang mas lalo siyang nag-effort. Ilang araw lang bumalik ako sa bahay nila. Pareho pa rin, yakap, pahalik, movie marathon, kwentuhan hanggang madaling araw. Nagbigay pa siya ng maliit na regalo, bracelet. Sabi niya, para maalala mo ako palagi. Doon ako natigilan kasi ramdam kong mas seryoso na siya. Habang ako naman, naguguluhan pa rin. Lumipas ang ilang linggo, inayaan ako ng barkada mag-tarty. Habang nasa gitna ako ng ingay at ilaw, bigla akong natauhan. Gusto ko na yatang seryosohin si Laika.
Pag uwi ko, tinawagan ko siya agad. Excited akong sabihin na handa na ako. Pero iba ang natanggap kong sagot. Uuwi na ako sa Negros Oriental for the summer. Punta kami ng beach ng boyfriend ko. Boyfriend? Parang may malamig na tubig na binuhos sa akin. Napangiti lang ako pero deep inside, parang may kumurot sa puso ko. Sabi niya, "Sorry Renz, last week pa kami, hindi ko lang nasabi." At doon ko na-realize, last week? Iyon yung parehong araw na galing ako sa bahay niya. Ibig sabihin, 2 kaming pinasok niya. Sabay. Hindi ko mapaniwala. Pwede naman niyang sabihin ng diretso, "Renz, may iba na ako." Masakit yon, oo, pero at least totoo. Pero hindi. Hinayaan niya akong maniwala na may something kami kahit wala naman pala. Ang mas masakit pa, ako pa ang lumabas na tanga. Ako yung nagsabing friends with benefits, pero ako rin pala yung unang nahulog. Naisip ko, ganito pala yung karma. Kapag naglaro ka sa damdamin ng iba, babalik din sa'yo. Hindi ko rin siya masisisi ng buo kasi sa totoo lang, pareho kaming may kasalanan. Ako dahil hindi ako naging malinaw sa nararamdaman ko. Siya dahil ginamit niya yung pagiging open ko para masiguradong hindi siya maiiwan. Simula nun, nag-distance na ako. Tinanggal ko siya sa social media, unfollow at unfriendan lahat na may connection sa kanya. Hindi dahil bitter ako, kundi dahil gusto kong makalaya. Mahirap mag-move on kung patuloy mong tinitignan yung taong nanakit sa'yo. Lalo na kung may mga larawan pa kayong magkasama na parang totoo ang lahat. Ngayon, tuwing naiisip ko siya, may kirot pa rin. Pero kasabay nun, yung ngiti. Kasi alam ko na lesson learned talaga. Hindi lahat ng nagpapakita ng care ay handang magmahal. At hindi lahat ng koneksyon ay kailangang gawing relasyon. Minsan, hindi mo kailangan ng closure mula sa kanya. Kailangan mo lang tanggapin na hindi lahat ng koneksyon ay meant to last. At minsan ang paglayo ang pinakamatinong paraan ng pagmamahal sa sarili. Ako? Oo, nasaktan ako. Pero ngayon, mas tahimik na yung utak ko. Mas masarap matulog sa gabi na alam mong wala ka nang iniisip na what if. Kasi sa dulo, kung totoo talagang mahal ka ng isang tao, hindi ka niya ilalagay sa posisyon na kailangan mong mamili kung magtitiwala o magtatanga-bahala. At sa totoo lang, mas masarap yung peace ng pagiging single kaysa sa gulong dala ng maling tao. Ngayon kapag naiisip ko si Laika, hindi na ako galit. Nagmi-miss-smile lang ako at sabihin, "Salamat kasi dahil sa'yo, mas naging matatag ako." Kayo ba, kapag dumaan kayo sa ganitong sitwasyon, pipiliin niyo bang magalit o matuto na lang? Ako, simple lang ang sagot ko. Lesson learned, tapos na. Life goes on. Una sa lahat, saludo ako sa iyo kasi inamin mong may mali ka rin. Hindi lahat may ganong awareness. Minsan kasi, when we're hurt, gusto lang natin magturo ng daliri. Pero ikaw, marunong kang umamin. That's growth, bro. Pero eto ha, pakinggan mo 'to mabuti. Hindi mo kailangang masisi sarili mo dahil nagmahal ka ng totoo. Hindi ka tanga, hindi ka gago, hindi ka mahina. Nagkamali ka lang sa taong binigyan mo ng effort, oras at tiwala. At si Laika? Well, she's part of your story, pero hindi siyang ending mo. Minsan, akala natin connection na yung nararamdaman natin, pero turns out, comfort lang pala. Convenience lang, hindi commitment. At yan ang masakit sa mga situationships, 'di ba? Walang label, pero may emotions. Walang kasunduan, pero may attachment. Kaya mga nakikinig ngayon, tandaan nyo to. Kung may isang tao na gusto ka, ipaparamdam niya yon ng malinaw. Hindi yung may halo ng "I like you" sa selfie, tapos may boyfriend pala sa background. Come on, Laika. Gigil mo ko.
Pero Renz, props to you kasi you chose peace over bitterness. Ang hirap niyan ha, to walk away, to unfollow, to detach. But that's maturity. Kasi minsan, pag-ibig hindi sinusuklian ng paghabol. Minsan, sinusuklian yan ng pagtanggap. At totoo yung sabi mo, hindi lahat ng care ay love at hindi lahat ng koneksyon kailangang gawing relasyon. Minsan, lesson lang talaga. Minsan, blessing disguised as heartbreak. Hi, Tita Cor. Ako nga pala si Luis, 24 years old, taga Marikina City. Hindi ko alam kung tama bang ilabas ko to pero sa totoo lang, gusto ko lang may mapaglabasan ng bigat ng loob ko. Alam kong marami ang huhusga sa akin pagkatapos basahin to. At siguro nga, deserve ko. Pero ito kasi yung totoo kong nararamdaman at hirap na akong itago. Nung una kong makilala si Carla, halos araw-araw kong kinikilig. Ang ganda niya, prangka pero malambing. Baby face pa, parang mas bata sa edad niya. Siya yung tipo ng babae na kahit nakasimpleng t-shirt lang, parang model kong tignan. Grabe, proud ako noon na siya ang girlfriend ko. Lahat ng kaibigan ko inggit sa akin. Lagi nilang sinasabi, "Grabe pre, ang swerte mo kay Carla." At sa totoo lang, totoo nga, swerte ako. Pero simula nang manganak siya sa anak namin, unti-unti kong naramdaman na nagbago siya. Hindi lang sa katawan, kundi pati sa kilos, sa ugali, sa pananaw sa sarili. Hindi na siya katulad ng dati. Yung dating sobrang active, laging nag-aayos, laging may energy. Ngayon madalas nakahiga, tulog o pagod. Lagi siyang nakadaste, madalas nakapusod lang at halos hindi na nagme-makeup. Kapag sinasabi kong, "Love, baka pwede ka na mag-exercise kahit konti lang." Tatahimik lang siya o minsan napapailing na lang. Sabi niya, "Wala akong gana, Luis. Pagod ako." At oo, naiintindihan ko. Pero aaminin ko, nahihirapan na rin akong intindihin. Bago ako batuhin ng mga magulang at ng mga babae dyan, pakinggan niyo muna. Hindi ako galit sa kanya dahil tumaba siya. Hindi rin ako naghahanap ng perpektong katawan. Ang totoo, namimiss ko lang yung dating Carla, yung masigla, masayahin, at proud sa sarili niya. Ngayon kasi, parang nawalan siya ng ganang mabuhay para sa sarili niya. At ako mismo, nadadamay sa bigat ng ora na yun. Lagi na lang umiikot ang mundo namin sa bata. Pag uwi ko galing trabaho, makikita ko siya, puyat, pagod, at minsan umiiyak na lang ng walang dahilan. Naisip ko, baka postpartum depression nga, pero sa halip na maging mas maunawain, aaminin ko, mas nauna akong mainis. Nakakahiya man aminin pero minsan naiinam ako kapag lumalabas kami. May mga tao kasing nagko-comment sa hitsura niya. May isang beses pa nga, nagpost ako ng picture naming tatlo. Tapos may nagchat sa akin ng, "Uy pre, parang ang laki na ni Carla ha?" Simple lang yun, pero parang tinusok ako sa dibdib. Hindi dahil totoo, kundi dahil nahihiya ako sa reaksyon ko. Dahil imbes na ipagtanggol ko siya, napatingin ako sa picture at naisip kong, oo nga, iba na siya. At doon ako natauhan. Ako pala yung problema. Kasi imbes na alalahanin kung anong hirap ang pinagdadaanan niya, yung 9 na buwan na pagdadana sa tiyan ng anak namin, yung sakit ng panganganak, yung walang tulog na gabi, ang unang inisip ko ay kung paano siya nagbago sa panlabas, kung paano siya hindi na ganun kaganda para sa paningin ko. Ang sakit isipin na ganito ako mag-isip pero totoo. May mga gabi na nagigising ako, nakatingin lang sa kanya habang tulog siya yakap si baby. Ang dami kong iniisip, paano kung ganito na lang siya palagi? Paano kung hindi na bumalik yung dating Carla? At kasabay nung tanong na yon, may bumabalik din na takot. Paano kung ako mismo ang unang bibitaw? Kasi
Kahit anong paliwanag ko sa sarili ko, nawawala na yung attraction ko. Oo, mahal ko siya pero parang hindi ko na siya nakikita bilang yung babaeng kinahumalingan ko dati. Ang mas masakit, nagsisimula na akong mainis sa sarili ko dahil doon. May time pa nga no, naalala ko yung panahon na siya pa mismo ang nagpumilit sa akin magpatuli kahit ayoko. Sabi niya noon, para mas malinis ka, mas magandang tignan. Napilitan ako, ginawa ko para lang matuwa siya. Pero ngayon naiisip ko, kung nagawa ko yun para sa kanya, bakit hindi siya parang kayang mag-effort para sa akin? Na ang babaw pakinggan pero sa loob ko totoo yung tanong na yun. Kasi minsan ang simpleng effort lang, tulad ng ayusin ulit ang sarili o kahit ngiti lang, sapat na para magparamdam na may spark pa kami. Pero mayon, hindi ko na alam. Hindi ko na alam kung paano ulit mamahalin yung taong sa araw-araw kong kasama. Parang unti-unti kong nakikita bilang ibang tao. Naiinis ako sa sarili ko dahil ganun ako mag-isip. Sabay guilty ako kasi nakikita ko naman kung gaano siya nahihirapan bilang ina. Siya yung nagigising sa gabi kapag umiiyak ang anak namin. Siya yung nag-aalaga buong araw habang ako nasa trabaho lang. At habang ako nagrereklamo sa timbang niya, siya pala, nilalaban niya yung pagod at lungkot sa tahimik na paraan. Isang gabi, nag-away kami. Sabi ko, "Love, ayusin mo naman sarili mo kahit konti. Miss ko na yung dating ikaw." Tumingin lang siya sa akin tapos tahimik na nagsalita. "Wala nang dating ako, Luis. Yung dating ako, iniwan ko sa ospital nung pinanganak ko ang anak natin. Kasi mula nung araw na yun, hindi na ako babae lang. Nanay na ako." Tahimik ako. Hindi ko alam anong isasagot. Parang may sumampal sa mukha ko. Doon ko na-realize na ang hinahanap ko pala, hindi siya kundi yung comfort ng dati. Pero hindi naman kasalanan niya kung nagbago siya. Tao siya, hindi laruan. At kung mahal ko talaga siya, dapat marunong akong tanggapin hindi lang yung magandang anyo niya, kundi pati yung mga piklat, taba at pagod na dumating dahil sa pagmamahal niya sa amin. Ngayon, araw-araw akong tinatamaan ng guilt. Kasi habang ako nagrereklamo sa hitsura niya, siya pala patuloy na lumalaban. Kahit hindi na siya pinapansin, kahit hindi ko na siya tinutulungan. At ang masakit ngayon ko lang napagtanto kung gaano siya kalakas. Hindi ko alam kung paano ko babawiin yung mga salitang nakasakit sa kanya. Hindi ko alam kung paano ko ibabalik yung dating pangangaha. Pero siguro hindi ko kailangang hanapin yung dating Carla. Dapat siguro matuto akong mahalin yung bagong Carla, yung ina ng anak ko, yung babaeng lumaban sa sakit, at yung taong kahit pagod, pinipili pa rin akong ipagluto at alagaan. Kasi sa totoo lang, hindi siya ang nagbago. Ako yung tumigil magmahal sa kabuuan niya. Ako yung tumingin sa labas, imbes na sa loob. Luis, let's be real ha? Natural sa isang lalaki na ma-miss yung dating partner niya. Yung dating kilig, dating lambing, dating hitsura. Pero ang problema, minsan nakakalimutan natin na habang tayo napapagod sa trabaho, sila naman nakikipaglaban sa isang digmaan na hindi natin nakikita. Yung laban ng isang ina, laban sa pagod, sa hormonal changes, sa pagkakalong sa bahay, sa kawalan ng sarili. Ang babae, kapag nanganak, hindi lang katawan ang nagbabago, pati isip, puso at pananaw sa sarili. Yung dating gusto kong gumanda, napapalitan ng basta makatulog ako kahit 3 oras, okay na. Yung dating bili tayo ng bagong damit, nagiging pera na lang to para sa diaper. At oo, minsan sa sobrang dami nilang ginagawa para sa pamilya, nakakalimutan na nilang maging sila. Pero Luis, alam mo kung ano ang totoo? Hindi lang siya ang nawala sa sarili, pati ikaw. Kasi yung dating ikaw na proud sa kanya, na nagtanggol sa kanya, na kinikilig sa kanya kahit simpleng ngiti lang, nawawala rin. At hindi mo kailangan magkamasa-masa pag-amin yan.
Ang kailangan mo lang, gisingin ulit yung parte mo na marunong tumingin sa puso, hindi lang sa balat. Tandaan mo, hindi mo kailangan hanapin yung dating Carla kasi nasa harap mo pa rin siya. Iba lang ang itsura, oo, pero mas matatag na, mas totoo at mas may lalim. Yung katawan na dati mong hinahangaan, yan din yung katawan na nagdala sa anak mo sa mundo. Yung mga mata niyang laging puyat, yan din yung mga matang nakabantay para siguraduhing ligtas kayo. At yung mga kamay na dati mong hawak-hawak sa date nights, yan din yung kamay na bumubuhay ngayon sa maliit niyong pamilya. Luis, kung gusto mong bumalik yung spark, ikaw ang unang magsindi. Hindi mo kailangan sabihin sa kanya na ayusin mo sarili mo. Mas maganda kung maramdaman niyang, ay, gusto pa rin akong mahalin ni Luis kahit ganito ako. Simple gestures lang. Yakap bago ka pumasok sa trabaho, bulong ng ang ganda mo pa rin, kahit alam mong pagod siya. Hindi mo kailangan ng make-up para maramdaman ulit yung love. Kailangan mo lang ng malasakit. Ang attraction, hindi lang sa katawan nagtatagal. Sa respeto, sa kabaitan, sa pakiramdam ng hindi ako nag-iisa sa laban. At kung makita niyang nandyan ka, hindi lang bilang partner pero bilang kakampi, unti-unti niyang makikita ulit yung dating sarili niya. Hindi dahil pinilit mo, kundi dahil pinili mong sabayan siyang bumalik. Luis, hindi ka masamang lalaki. Isa ka lang sa mga taong natututo kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng pagmamahal. Yung hindi lang masaya, kundi matatag. So, this time, huwag mo nang hanapin yung dati. Kasi minsan, yung bago, mas totoo, mas malalim, at mas karapat-dapat mahalin. Ako nga pala si Rhea, 25 years old, taga Batangas City. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan to pero matagal ko nang gustong ilabas. Alam mo yung pakiramdam na parang kahit anong gawin mo, laging may mas maganda, mas kapansin-pansin, mas wow kaysa sa'yo? Ganun ako halos buong buhay ko. May kapatid ako, si Mira, 23 years old. Maputi, matangos ilong, sobrang ganda ng ngiti. Tipong kapag dumaan siya sa kalsada, may mapapahinto talaga. Lahat ng tao parang natural na na-attract sa kanya. Samantalang ako, tahimik lang. Hindi naman pangit pero hindi rin yung tipong mapapatingin ng tao sa unang tingin. Simple lang ako. Walang masyadong arte, walang filter-filter, walang pa-cute. At dahil doon, lagi akong nasa lilim ng ganda niya. Noong bata pa kami, hindi ko masyadong inisip yon. Para sa akin, normal lang na mas maganda si Mira. Pero habang tumatanda kami, lalo kong naramdaman yung gap, lalo na pagdating sa mga lalaki. Kung may nagpapakita sa akin ng interes, halos automatic kapag nakilala nila si Mira, lumilihis yung atensyon. Hindi naman agad-agad obvious ha, minsan subtle lang, yung simpleng, "Uy, si sis mo ang ganda pala." Tapos biglang sa kanya na sila nagme-message, sa kanya na nagtatanong ng kung ano-ano, o minsan sa kanya na napupunta yung topic kahit ako kausap nila. Nung una, pinipilit kong maging chill. Pero habang paulit-ulit nangyayari, nagsimula akong ma-insecure. Dumating ako sa point na iniiwasan ko na siyang isama sa mga lakad, kahit family event o simpleng coffee lang. Hindi dahil galit ako sa kanya, kundi dahil ayokong maramdaman na invisible ako. Nakakapagod yung pakiramdam na ikaw ang original na kasama, pero siya ang nagiging bida sa dulo. Hanggang isang araw, nagkaroon ako ng date. Isang office mate, si Justin, na ilang buwan na rin akong nililigawan. Okay naman lahat. Masaya, may chemistry, at parang totoo naman siyang interesado. Pero nung ipinakilala ko si Mira nang minsang dumalaw siya sa bahay, parang nag-iba ang ihip ng hangin. Ilang araw lang, napansin kong mas madalas na siyang online kapag online si Mira. At minsan pa nga, nakikita ko silang naglalikean sa posts. Nang kinumpronta ko si Justin,
Sabi lang niya, friendly lang naman ako sa kapatid mo. Pero alam mo yung instinct mo na alam mong may iba? Yung ganong feeling, yun yung tuluyang nagpa-wake up sa akin. Doon ko na-realize, hindi si Mira ang problema. Yung mga lalaking madaling madistract, sila ang issue. Kasi kung talagang totoo yung nararamdaman nila para sa akin, kahit may 10 Mira sa paligid, ako pa rin dapat ang nakikita nila. Simula noon, iba na ang mindset ko. Imbis na mainis ako kapag may mga lalaking natutunaw sa ganda ni Mira, ginawa ko siyang test of character. Kung kaya nilang manatiling interesado sa akin kahit andyan siya, ibig sabihin, seryoso sila. Kung hindi, edi salamat. At least, maaga kong galaman. Masakit pa rin minsan pero mas madali nang tanggapin. Isang gabi, habang nag-aayos kami ni Mira ng mga gamit sa kwarto, nagkaroon kami ng mahabang heart-to-heart talk. Inamin ko sa kanya lahat, na minsan naiinggit ako, na minsan gusto kong itago siya sa mga nakikilala ko, at na minsan naiisip ko kung paano kaya kung ako yung mas maganda sa aming dalawa. Tahimik lang siya nung una, tapos bigla niya mong iyakap. Sabi niya, "Ate, hindi ko naman kasalanan kung may mga lalaking marupok. Hindi mo kailangang makipagkumpetensya sa akin. Maganda ka rin. Iba ka lang." Ang gaan sa dibdib ko nung marinig ko yun. Ang tagal kong gustong marinig yun mula sa kanya. Hindi dahil kailangan ko ng validation, kundi dahil gusto kong maramdaman na hindi niya ako tinitingnan bilang kakompetensya, kundi bilang kapatid. Pero habang nag-uusap kami, bigla niyang nagsabing, "Alam mo ate, try mo kayang magpa-lip filler. Promise kahit konting enhancement lang, makakadagdag sa confidence mo." Napanganga ako. Hindi ko alam kung matatawa ako o maiinis. Hindi naman kasi nasabi na insecure ako sa itsura ko. At parang sinasabi niya na kulang ako sa ganda. Pero kilala ko si Mira. Hindi niya yun sinadya. Galing doon sa point of care. Siguro iniisip lang niya na kung nakatulong yun sa kanya, baka makatulong din sa akin. Pagkatapos noon, ilang araw akong nag-isip. Dapat ko bang tubukan? O baka naman kailangan ko lang tanggapin na hindi ko kailangan baguhin sarili ko para lang tumaas ang confidence ko. Habang lumilipas ang mga araw, napansin kong unti-unting nagbabago ang pakiramdam ko. Hindi ko na masyadong kinukumpara sarili ko sa kanya. Kapag may mga lalaking mas nagkakagusto sa kanya, hindi ko na yon dinadala bilang insulto sa sarili ko. Natatawanan ko na lang yon. Sabi ko nga sa sarili ko, at least hindi ako nagmukhang easy test. Kasi sa totoo lang, mas okay na ako ngayon na maging second option. Kung ang ibig sabihin nun ay hindi ako basta-basta nagiging unang choice ng maling tao. Ngayon, masaya na akong lumabas kasama si Mira. Mas makatawa, mas chill. Minsan pa nga, ako pa ang nagpipicture sa kanya habang kinukuhanan siya ng mga tao sa paligid. At sa mga sandaling yon, wala nang inggit. Ang meron na lang ay tunay na pagmamalaki. Kasi kapatid ko siya eh. At sa lahat ng tao, dapat ako ang unang matuwa sa kung gaano siya kaganda. Sa loob at labas. Minsan, naiisip ko kung gaano kalaki ang pinagbago ng pananaw ko. Dati ang dami kong reklamo sa sarili ko. Ngayon, mas kaya ko nang tumingin sa salamin at sabihing, hindi ko kailangang maging si Mira para maging maganda. Ako, si Rhea, at sapat ako. Kaya kung may mga babaeng makakabasa nito na nararamdaman din yung insecurity na ganito, ito lang ang gusto kong sabihin. Hindi mo kailangang makipagkumpetensya sa kahit sino man. Kasi yung mga taong totoo, hindi sila pipili ng maganda lang sa labas. Pipili sila ng taong may lalim, may puso, at marunong magmahal. At kung hindi ka nila pipiliin, okay lang yun. Ibig sabihin lang nun, hindi sila deserve ng uri ng ganda na meron ka. Yung totoo. Ngayon, tuwing magkasama kami ni Mira, masaya na ako. Wala nang bigat, wala nang inggit. At sa bawat sulyap ng mga lalaking lumilingon sa kanya, ngumiti lang ako at isiping, salamat, at least isa ka sa mga dahilan kung bakit ko natutunang mahalin ang sarili ko.
Alam mo, sobrang normal ma-feel yung insecurity lalo na kung may kapatid o kaibigan kang parang effortless sa lahat. Sa itsura, sa confidence, sa way ng pakikitungo sa tao. Pero ang kagandahan sa iyo, Rhea, hindi mo hinayaan na lamunin ka ng inggit. Pinagdaanan mo siya, inamin mo sa sarili mo, at sa dulo, pinili mong mahalin pa rin ang sarili mo. That's growth, that's strength, and that's real beauty. Ang totoong kagandahan hindi nasusukat sa dami ng lalaking tumitingin o nagme-message. Nakikita yan sa paraan ng pagdala mo sa sarili mo kahit walang pumupuri, sa kakayahang mong ngumiti kahit may dahilan para ma-insecure, at sa pusong marunong umunawa kahit nasasaktan. Tama ka, hindi si Mira ang kalaban mo. Kasi minsan akala natin ang problema ay yung taong mas maganda o mas napapansin, pero sa totoo lang, ang tunay na laban ay kung paano natin pipiliing maging buo kahit may kinukumpara sa atin ng mundo. Ang powerful pa sa realization mo, Rhea, ay yung part na sinabi mong, kung kaya nilang manatiling interesado sa akin kahit andyan siya, ibig sabihin seryoso sila. Grabe, that's such a queen mindset. Kasi tama, hindi mo kailangang habulin yung mga taong madaling ma-distract. Hindi mo kailangang baguhin ang mukha mo o katawan mo para lang mapansin ka. Ang mga lalaking para sa'yo, hindi matitinag kahit may daan-daang Mira sa paligid. At gusto ko rin kung paano mo tinapos, yung peace na naramdaman mo sa dulo. Kasi once natanggap mo na hindi mo kailangang makipagkompetensya, mas gumagaan ang mundo. So, eto ang masasabi ko. Huwag mong hahayaang magura ang sarili mong ilaw dahil lang mas maliwanag ang sa iba. Hindi mo kailangang baguhin ang sarili mo para magmukhang enough sa paningin ng iba. Kasi enough ka na talaga, Rhea. At tandaan mo, sa bawat babaeng natututong mahalin ang sarili niya, may isa ring babaeng nai-inspire gawin din yon. Sa dulo, hindi importante kung sino ang mas maganda. Ang mas mahalaga, sino ang mas marunong magmahal, magpatawad at magpakatotoo. At Rhea, ikaw yon. Magandang araw, Tita Cor. Tawagin mo na lang akong Ruby, 27 years old, taga Valenzuela. May boyfriend ako na si Miguel, 29, taga Bulacan. Magdadalawang taon na kaming magkarelasyon at masasabi ko na seryoso na talaga ang turingan namin sa isa't isa. Hindi na kami yung tipong pa-cute o pa-sweet lang. Pinag-uusapan na namin ang mga plano sa future, mga pangarap, at kung paano namin gustong mabuo ang buhay namin balang araw. Nung una, akala ko pareho kami ng direksyon. Pareho namin gustong magkaroon ng maliit na bahay, isang simpleng kotse, at tahimik na buhay. Pero nitong huli, parang doon ko lang talaga nakilala si Miguel. Hindi lang yung masayahin, mapagmahal na boyfriend, kung hindi yung lalaking may baon palang mga bigat na matagal niyang tinatago. Isang gabi, habang kumakain kami sa paborito naming tapsilogan malapit sa terminal, bigla niyang nasabi, "Babe, naisip ko, since matagal na rin naman tayo, bakit hindi na lang natin pagsamahin yung pera natin?" Napatingin ako sa kanya, medyo natigilan. "As in, joint account?" Tanong ko. Ngumiti siya. "Oo, para transparent, para ang lahat ng gastusin. Hati tayo. Team tayo, di ba?" Sa unang dinig, parang sweet. Parang yung mga napapanood mo sa mga romantic movies. Power couple na nagtutulungan sa pangarap. Pero habang pinapakinggan ko siya, may kung anong kaba ang gumapang sa dibdib ko. Kasi alam ko ang totoo, malaki ang utang ni Miguel. Hindi lang basta credit card, may mga personal loans pa, may utang sa mga kaibigan, at may pending pa raw na hulugan sa motor na matagal na niyang hindi nababayaran. Samantalang ako, ilang taon kong pinaghirapan maging debt-free. Nag-uti ako halos gabi-gabi, nagbenta ng pre-loved clothes online, nagtipid sa kuryente at pagkain, lahat para lang makawala sa bangungot ng utang. Kaya nung narinig kong gusto niyang i-combine ng pera namin, parang may humigop ng lakas ko. Sinubukan kong ipaliwanag sa kanya ng maayos. "Sige, gusto ko rin naman na may savings tayong magkasama, pero baka pwede hiwalay pa rin yung personal accounts natin para may control pa rin tayo sa sariling pera natin." Akala ko maiintindihan niya, pero tumitig lang siya sa akin.
Tapos sinabing, di parang wala kang tiwala sa akin. Dapat kung committed tayo, buo na yung commitment, pati pera. Doon ako parang tinusok ng guilt. Kasi oo, mahal ko siya. Mahal ko ng totoo. Pero kailangan bang isama sa pagmamahal yung pag-ako ng utang na hindi ko naman ginawa? Sa mga sumunod na linggo, hindi ko maalis sa isip ko yung usapan namin. Minsan tulala ako sa bus pauwi, iniisip kong tama ba akong magduda? Kasi kapag magkasama kami, sobrang lambing niya. Lagi niyang sinasabi na gusto niyang bumuo ng future kasama ako, napagod na raw siya sa paghihiwalay ng pera, at gusto na niyang maging isa. Pero sa likod ng mga salitang yun, lagi kong naririnig yung boses ng takot ko, yung boses na paulit-ulit na nagtatanong, na paano kung ako ang magbabayad ng utang niya. Hindi naman sa madamot ako, nakikita ko rin kung gaano siya nagsisikap. Pero may mga gabi na hindi ko mapigilang mainis kasi habang ako nagtitipid sa kape para lang madagdagan ng ipon ko, siya naman minsan bigla na lang magyayaan mag-road trip o bumili ng bagong sapatos. At kapag pinagsabihan ko siya, ang sagot niya laging, "Minsan lang naman babe, deserve ko rin namang magpahinga." Totoo naman, deserve niya. Pero paano kung ang minsang gastos na yon unti-unting maging dahilan para maubos lahat ng pinaghirapan ko? Hanggang isang gabi, kinausap ko ulit siya. "Babe, sabi ko, hindi ko kayang pagsamahin yung pera natin habang hindi pa naaayos yung utang mo. Baka pwede muna nating paghiwalayin tapos mag-share na lang tayo sa mga gastusin para safe din sa ating dalawa." Tahimik siya. Tinitigan lang siya ako tapos bumuntong hininga. "Ang hirap mo naman mahalin minsan." Parang sinampal ako ng mga salitang yun. Kasi sa totoo lang, lahat ng ginagawa ko, para rin naman sa amin. Ayokong masira yung future namin dahil sa pera. Simula nun, parang nag-iba ang ihip ng hangin. Naging madalas na ang mga tampuhan namin. Minsan nagte-text siya ng malamig, minsan naman parang walang ganang makipag-usap. Tapos ako sa bawat gabi, tinatanong ko ang sarili ko, ako ba ang masama? Ako ba ang walang tiwala? Mali bang magproteksyon ako sa sarili ko kahit mahal ko siya? Lumipas ang mga araw at habang binabalikan ko lahat, na-realize ko kung gaano pala kahirap pag pinaghalo ang pag-ibig at pera. Kasi oo, pwedeng sabay silang maganda sa simula, pero kapag nagkaproblema, pera pa rin ang madalas ang ugat ng away. Kaya ginawa ko yung pinakamatinong desisyon na alam ko. Nag-set ako ng financial boundary. Sinabi ko kay Miguel na hindi pa ako handang ihalo ang pera namin. Kung gusto niyang magpatuloy sa relationship namin, kailangan niya ring ipakita na kaya niyang maging responsable sa sarili niyang finances. Hindi ko alam kung maiintindihan niya, pero ang alam ko, hindi ko kayang mawala ang pinaghirapan ko para lang ipakita na buo ang tiwala ko. Kasi kung talagang mahal niya ako, maiintindihan niyang hindi ko kailangang buuin ang utang na hindi ko naman ginawa. Ngayon, magkaiba pa rin kami ng account, pero mas malinaw na sa akin ngayon kung ano ang ibig sabihin ng commitment. Hindi ito yung pagsasama ng lahat, kahit yung mga pagkakamali ng isa. Commitment, para sa akin, ay yung kakayahan na magsabay sa laban, pero hindi kailangang iisang bulsa ang gamit. Minsan naiisip ko pa rin, paano kung ako nga ang mali? Paano kung ang pagiging maingat ko, yun pala ang unti-unting lumalayo sa amin? Pero sa bawat gabi na nakikita kong maayos pa rin ang mga bills ko, na walang tumatawag para maningil, alam kong ginawa ko yung tama. Hindi lang para sa akin, kundi para rin sa future namin kung sakali mang matuloy pa nga. Kasi totoo, pwede mong mahalin ang isang tao ng buo, pero kailangan mo ring mahalin ang sarili mo ng sapat para hindi mo mahayaang mawasak ang pinaghirapan mo sa ngalan ng pag-ibig. At kung talagang kami ni Miguel ang para sa isa't isa, alam kong darating din yung araw na pareho na kaming handa, hindi lang sa puso, kundi pati sa bulsa. Alam mo, Ruby, iba ang trust sa blind trust.
Ang tiwala ay binubuo ng katapatan at responsibilidad, hindi ng pagsuko ng sarili mong seguridad. Ang gusto mong setup, separate personal accounts, tapos shared para sa gastos, yun ang mature, practical at fair. Hindi ibig sabihin nun na kulang ka sa tiwala. Ibig sabihin lang nun ay marunong kang magtagda ng hangganan. Tama ka. Love doesn't mean sharing debt. Pwede mong mahalin ng isang tao habang tinutulungan siyang bumangon, pero hindi mo kailangang isama ang sarili mo sa pagkakalubog. Kung gusto ka talaga ni Miguel, dapat makita niya na hindi mo siya tinatalikuran. Tinutulungan mo lang siyang matutong panagutan ang sarili niyang responsibilidad. At Ruby, yung sinabi niyang, ang hirap mong mahalin minsan, masakit, oo. Pero tandaan mo, minsan sinasabi ng mga taong nasasanay sa comfort zone nila yon kapag pinaparealize mo na panahon na para maging accountable sila. Ang tunay na partner, hindi ka ipaparamdam na masama dahil gusto mong maging financially safe. Instead, siya pa mismo ang magsasabing, tama ka babe, aayusin ko to. Gusto kong maging maayos para sa future natin. Kaya please, huwag mong pagdudahan ng sarili mo. Hindi ka kuripot. Hindi ka selfish. Ikaw ay babae na marunong magpahalaga sa pinaghirapan. At tandaan mo, kung ang pagmamahal ay nangangailangang isuko mo ang financial peace mo, baka hindi pagmamahal yon, kundi pressure lang. Totoo yung sinabi mo sa huli. Pwede mong mahalin ang isang tao ng buo, pero kailangan mo ring mahalin ang sarili mo ng sapat. Yan ang pinaka-mature na definition ng love. At kung talagang kayo ni Miguel ang para sa isa't isa, darating din yung araw na hindi mo na kailangang pumili sa pagitan ng puso mo at ng savings mo. Kasi pareho na kayong marunong mag-handle ng pareho. Ako nga pala si Marvin, 47 years old, taga Quezon City. Sa edad kong ito, akala ko tapos na ako sa mga komplikadong parte ng buhay. Yung mga drama, gulo, at emosyonal na roller coaster. Pero heto ako ngayon, parang bumabalik sa stage ng buhay na dapat noon pa napagdaanan. May maliit akong construction supply business. Maayos naman ng takbo. Hindi ako mayaman na may mansyon o sports car, pero masasabi kong komportable ako. May sarili akong bahay, stable ang negosyo, may kotse, at higit sa lahat, tahimik ang buhay ko. Matagal na akong hiwalay sa dati kong asawa, si Angela. Mga 7 taon na ang nakalipas. Wala kaming anak. Siya na ang unang nag-move on. Nasa abroad na siya ngayon at may kinakasama ng iba. Hindi ako nagtanim ng galit kasi totoo naman, naubos na rin ako sa paulit-ulit na pagtitiis noon. Kaya sabi ko sa sarili ko, this time, I'll choose peace. Pero dumating si Clarice, 31 years old, isang single mom. May 2 anak siya, si Ethan, 11 years old, at si Lara, 3 years old. Una ko siyang nakilala sa isang suppliers meeting. Maganda siya, maayos manamit, at halatang strong independent woman. Ang dating niya, yung tipong kaya niya lahat. At yun ang unang humanga ako sa kanya. Habang tumatagal, naging malapit kami. Madalas kaming magkausap tungkol sa buhay, sa negosyo, at minsan tungkol sa pagiging magulang. Lagi niyang sinasabi na maayos daw ang co-parenting nila ng ex-husband niya at kahit hiwalay na sila, magkaibigan pa rin sila para sa mga bata. Doon ako lalong humanga sa kanya kasi parang mature siya, kalmado at responsable. Hanggang sa tuluyan na kaming naging mag-on. At sa umpisa, masaya talaga. Parang bumata ako ulit. Pero sabi nga nila, hindi mo talaga makikilala ang isang tao hanggat hindi kayo nagsasama sa iisang bubong. Noong mga unang buwan, ako mismo ang nag-alok. Kung gusto mo, dito ka na tumira kasama mga anak mo para hindi ka na pabalik-balik. Hindi ko alam kung tama o mali yung desisyon ko, pero ginawa ko yun dahil gusto kong iparamdam sa kanya na tanggap ko siya. Buo siya, kasama ang mga anak niya.
At doon nagsimula ang totoong pagsubok. Sa unang linggo pa lang, parang biglang nagbago ang takbo ng mundo ko. Ang bahay kong dating tahimik, maayos at laging malinis, biglang naging parang playground. May laruan sa salas, may diaper sa lamesa, may gatas na natapon sa sahig, at halos araw-araw may umiiyak o tumatawang sobrang lakas. Si Lara, yung bunso, napaka-energetic. Cute, oo, pero grabe kung magkalat. Minsan may makikita akong crayon sa pader, minsan may nilagay siya sa toilet na hindi dapat nilalagay. Madalas tulog na si Clarice, pero ako, gising pa rin kasi umiiyak si Lara. Ako pa ang bumabangon. Ako ang nagpapainom ng tubig o gatas. May mga gabi rin ako mismo ang nag-aalaga kapag may lagnat o ubo siya. Tapos yung panganay, si Ethan, mabait naman minsan, pero kapag napagsasabihan ko, lagi niyang sinasabing, hindi naman kita tatay eh. Ang sakit marinig. Hindi dahil gusto kong palitan ng ama niya, kundi dahil sinusubukan ko lang maging maayos na figure sa bahay. Pero yun nga, parang laging may pader sa pagitan namin. Isang araw, halos mapuno na ako. Dumating ako galing trabaho, pagod at gutom. Tapos biglang nag-notify ang credit card ko. May halos 35,000 pesos na charge sa Roblox at online shopping. Nang i-check ko, si Ethan pala ang naglaro sa tablet ko at ginamit ang nakasave na card ko. Sobrang dismayado ako, pero ang mas mabigat, si Clarice parang wala lang. Ang sabi lang niya, hayaan mo na, bata pa yan, matututo rin yan. Gusto kong sumigaw, hindi dahil sa pera lang ba ng pinag-uusapan, kundi dahil sa prinsipyo. Kasi kung ganun lagi, paano siya matututo ng disiplina? Paano magiging responsable yung bata kung mismong magulang niya walang ginagawang hakbang? Tiniis ko lahat yun. Kahit yung mga araw na ako pa ang nagluluto, naglalaba, at nag-aayos ng mga gamit. Sinubukan kong unawain kasi mahal ko si Clarice. Pero habang lumilipas ang mga buwan, unti-unti kong nararamdaman na parang ako na lang ang nag-a-adjust sa lahat. Minsan naiisip ko, ako ba talaga yung boyfriend niya o ako na yung pumalit sa papel ng tatay ng mga anak niya? Kasi ako ang gumagastos, ako ang nag-aalaga, ako ang nag-aayos ng gulo. Pero sa dulo, parang wala namang nagpapasalamat. At kung akala mo yun na ang pinaka-worst, hindi pa. Nung birthday ni Ethan, nagpa-party kami sa bahay. Nagpakain, bumili cake, nag-invite ng ilang kaklase niya. Masaya naman. Pero kinabukasan, habang nagkakamot ako ng ulo, napansin kong may kuto ako. Oo, kuto, sa edad kong ito. Hindi ko alam kung iiyak o tatawa pero grabe yung hiya ko. Hindi ko rin naman masisi si Lara kasi baka dun galing. Pero ang nakakainis, wala man lang aksyon si Clarice. Ako pa ang nagpa-barber, ako pa ang nagpakalbo para lang matapos yung problema. Doon ko talaga naramdaman, pagod na ako. Hindi ko sinasabing hindi ko mahal yung mga bata. Sa totoo lang, may parte ng puso ko na natutong mahal sa kanila, lalo na kapag numingiti si Lara o kapag humihingi ng tulong si Ethan sa homework. Pero habang tumatagal, mas nakikita kong hindi ako handang gampanan ng papel ng instant father. Hindi ko rin ginusto yon. Gusto ko lang naman ng partner, yung makakasama ko, makakausap ko, at makakahinga ako sa gitna ng stress ng mundo. Pero ang nakuha ko ay bagong responsibilidad na hindi ko alam kung kaya ko pang buhatin. Minsan, habang mag-isa akong nagkakape sa terasa, tinatanong ko ang sarili ko, mali ba akong gustong bumalik sa dati kong tahimik mabuhay? Masama ba na gusto kong mamuhay ng walang sigaw ng bata o tambak ng laruan? Kasi sa edad kong 47, gusto ko lang ng kapayapaan. Gusto ko ng katahimikan. Hindi ko gustong magpalaki ng batong hindi ko anak. Lalo na kung ang tunay na magulang nila ay parang walang pakialam. Pero sa kabilang banda, mahal ko si Clarice. At yun ang mas hirap. Kasi alam kong kung aalis ako, masasaktan ko siya at ang mga anak niya. Pero kung mananatili ako, baka ako naman ang tuluyang maubos. Kaya heto ako ngayon humihingi ng payo.
Masama ba akong tao kung gusto kong mamuhay mag-isa? Mali ba na unahin ko ang sarili kong kapayapaan kaysa sa pagmamahal? Hindi ko alam. Ang alam ko lang, pagod na ako. Pagod mamahal ng sobra, pagod unawaan, at pagod na paningindinging kaya ko pa. Hi Marvin! Una sa lahat, hindi ka masama. Hindi ka rin selfish. Ang tawag dyan ay pagod na may puso. At walang masama sa pagod, lalo na kung matagal ka nang nagbibigay, nag-a-adjust at nagtatimpi. Marami ang hindi nakakaintindi sa ganitong sitwasyon. Yung isang taong walang anak, biglang napasok sa buhay na parang instant father figure. Hindi madali yan. Sa totoo lang, ibang level ng sakripisyo ang ginawa mo. Hindi lang oras at perang binigay mo, kundi pati katahimikan at routine na ilang taon mong pinaghirapang buuin. Pero eto ang totoo, Marvin. Hindi mo kailangang magpanggap na kaya mong lahat para lang masabing mabuting partner. Ang pagiging mabuting tao, hindi nasusukat sa dami ng problema na kaya mong tiisin, kundi sa kakayahan mong kilalanin kung kailan mo na kailangan magpahinga. Mahal mo si Clarice at walang duda doon. Pero minsan, hindi sapat ang pagmamahal kapag hindi parehong effort at responsibilidad. Hindi mo kailangang maging ama ng mga batang may sariling ama, lalo na kung ang mismong ina ay hindi mo nakikitang lumalaban katulad mo. At yung mga maliliit na bagay na iniisip mong, baka ako lang ang OA? Hindi, Marvin. Yung gatas na natapon, yung kuto, yung gastos sa Roblox, yung hindi naman kita tatay. Lahat yan ay mga pirasong unti-unting kumakain sa kapayapaan mo. Hindi mo kailangan humingi ng tawad dahil gusto mo ng tahimik na buhay. You've earned that peace. Alam mo kung anong mali? Yung pinipilit mong manatili sa sitwasyon na unti-unting inuubos ka sa pangalan ng pagmamahal. Kasi kapag naubos ka, wala nang matitirang pagmamahal para sa kanya o para sa sarili mo. Kung aalis ka, hindi dahil iniwan mo si Clarice. Umalis ka dahil pinili mong hindi mawala ang sarili mo. At kung tunay kang mahal ni Clarice, mauunawaan niya na hindi mo siya tinatanggihan. Tinatanggap mo lang ang katotohanan na hindi ka handa sa papel na hindi mo pinasok sa umpisa. Tandaan mo to, Marvin, ha? Ang tunay na pagmamahal, hindi lang yung kaya mong magtiis, kundi yung marunong kang pumili ng katahimikan kapag ang pagmamahal ay nagiging gulo. Hindi ka masamang tao. Isa ka lang lalaking gustong makaramdam ulit ng kapayapaan. At sa edad mo, you deserve that more than anyone else. Maraming salamat sa pakikinig ng kwento ngayon. Kung may reaction or suggestion kayo ay pwede niyong i-comment sa ibaba at promise na babasahin namin yan. Kung gusto niyo pang makirinig ng mga kwentong kapupulutan ng aral at inspirasyon, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated. Kung may kwento naman kayo na gusto nyong ibahagi at mapakinggan dito sa page, mag-email lang sa mangalihimnakwento@gmail.com. Hanggang sa susunod na kwento, eto po ulit si Tita Cor. Paalam at ingat palagi!